Yeah. What's up guys? Hello, kamusta kayong lahat dyan? Hopefully okay tayong lahat. So ngayon maggagawa tayo ng tutorial about sa my bottom fishing setup. So ang kailangan natin ngayon is ang ating sinker, mga tingga, circular hooks, J hooks, whatever. Pero pag bottom fishing setup, ang advice ko is mga circular hooks. Kailangan natin ng line. Teka, ito na lang pala ang gamitin natin. Ito na lang line ang gamitin natin for the benefit ng mga malalabo ang mata. Okay? Ito lang gagamitin ko sa pagdi-discuss natin ngayon guys, no? Pero sa totoong sitwasyon, idedepende nyo yung kapal nung line sa huhulihin. Okay? Yung weight nyo, depende nyo sa lakas ng current. Pag malakas yung current, malakas yung agos, lakihan, pagbigatan. Pag mahina ang current, mahina ang agos, yung magaan ang gagamitin nyo. So okay, simulan na natin. Okay, tabi ko lang muna to. Tabi natin dyan. So itong line, kuha tayo ng mga 1 dipa o kaya 1 metro. Yan. Kahit 1 metro, 1 and 1/2 meter. Yan. Okay, simulan na natin. So yung dulo, kukuhain natin. Okay, ito yung dulo. Gagawa tayo ng loop. Okay, kita nyo ba? Yan. Ito okay na yan kasi lagayan lang to ng sinker. Yan. Ito, okay. So gawa tayo ng loop sa bandang isang dangkal at konti. Ito, tansyahin nyo lang. Yan. Yan. Okay. Teka, sumabit yung gunting eh. Yan. Okay. Gawa ulit tayo. Ganyan sa itsura niyan. Kita ba? Okay. So ganyan. Okay na, ganyan ha. Kung mapapansin nyo, ang gagawin natin ay yung T-knot. Same ng ginawa natin sa panghuli ng tilapia. Okay, so ituloy na natin. Ito. Yan, ganyan. Okay. Ikot natin. Then, tapos nyan, ilusot nyo na to. Okay. Ilusot nyo na yung itong loop do sa may eye. Yun. Ilusot nyo dun guys. Yan. Yan. Then, dahan-dahan ng hila. Titignan nyo kung hindi pantay. Okay. Okay. Kita ba? Yun. Ganda. Okay. Ito na siya. Kung babasain nyo, mas maganda. Kailang huwag na natin basain. Yan. Okay. Yan. Okay na yan. Yung eye, ay yung loop.
Another loop. So gagawa pa tayo dito ng isa pa. Papansin nyo, ito yung una. Tangkal pa tayo dito. Okay. Gawa din tayo ng ganun pa. Kung ilan ang gusto nyong gawin, di ganun, paulit-ulit lang din itong gagawin nyo. Okay. So ngayon, gagawin natin is dalawa lang, ano. Abutin tayo ng ano nito, ng katapusan ng lockdown pag marami pa tayong gagawin. Dalawa lang muna. Okay. Sana ba? Yan. Di ba nakikita? Yun. Ikot-ikot ulit. Pag ganyan guys, magiging mahaba yung lawit na to. So hilahin nyo dito guys. Yan. Ganon din sa kabila, hilahin nyo. Then unti-unti nyo hilahin. Up. Nasobrahan. Teka. Balik. Yan. Yan. Unti-unti nyo hilahin. Kailangan dikit siya. Okay. Excellent. Yan. Okay. Meron na tayong dalawa. Okay. Ayan na guys. Ito na yun. Okay. Itong circular hook natin, ilalagay natin dito. May tatlong types ng pagkabit na to. So, ipapakita ko muna itong una. Lalapit natin, ha. Kita ba? Yan. Nakikita ba? Yan. Pasok nyo ganyan guys. Ay, mas malaki yata itong tali ko, ha. Yan. Then ibuka nyo to. Pasok nyo. Okay. Okay yan. So meron na tayong isang paglagay. Ganyan siya guys. Pwede ding, ano ba, itong isa. Kung hindi, wala kayong tiwala doon, gawin nyo doble. Okay. Pasok nyo ulit. Ba yan, nilanggam pa. Pasok nyo ulit. Teka, ayaw nga pumasok, ha. Pasok nyo ulit guys. Yan. And then, ayan siya guys, no. Ekas nyo. Okay. Ayan guys. Yan. Then hilahin nyo pa. Ekas nyo ulit. Papasok sa kabila. Yon. Okay. Ganyan na magiging itsura nyo. Kita nyo? Double ekes siya doon. Ayun, oh. Kita ba? Dapat mas malaki pang line. Ayan. At ayan. Ito yung pagkakaiba niya. Oh. Kakaiba, di ba? Double tong isa. Yan ay sample ng paglagay ng circle, ang bottom fishing setup natin. So ito naman, paano naman ito ilalagay? So yung mga sinker natin is merong ganito talaga siya, may lagayan. Kaya ang ginagawa ko is naglalagay lang ako ng loop. Pag isushoot nyo lang ganyan guys. Yan. Then ipasok nyo ganyan. Ayan. Very easy. Kung papalitan nyo is mas madali din. Halimbawa, humina yung agos, yung current, di palitan nyo ng mas maliit. Okay? Ganun lang din ang pagtanggal. Ipasok nyo, tanggal, palit. Then, i-shoot nyo. Yan.
saka nyo ipasok. Very easy. Palit lang kayo ng palit. Palitan nyo ng magaan, palitan nyo ng mabigat. Napakadali. Hindi na yung tatali-tali pa kayo. Nahirapan lang kayo magpalit. So ito pa guys, no? Tabi natin ito isa. Yan ang bottom fishing setup. Ayan. Yan na yun. Okay? So, may nagtatanong, Sir, bakit ako ganyan din ang setup ko? Hindi ako makahuli. Okay? Bakit daw hindi sila makahuli? Ganito din ang setup nila. Okay, meron akong tip guys. Ito. Kung nangangawil kayo at nakahuli na kayo sa mga ganito, ang ma-observe nyo, ang laging makakahuli dyan is itong sa pinakababa, sa lower. Yan. Pag ito kinagatan at di nyo nahuli, meron pa kayong isang pain. Ito yon. Ito lang ang pinaka work nun. Pero pwede kayo makahuli ng sabay o kaya hindi ko naman sinasabi hindi ka makakahuli dito, pero ang makakahuli talaga dyan is itong lower. Based sa aking experience, itong pinakamababa. Ito is parang nawala ng pain, may pag-asa ka pang makahuli. Pero may chance talaga na sabay nakakahuli ka dalawa. Pero sa experience ko, bottom fishing setup, ito ang madalas makahuli. So bakit di ka nakakahuli? Ito ang tip ko guys, no? Observe nyo din guys. Okay. Kapag hindi kayo makahuli ng isda sa bottom fishing setup nyo, maybe because mataas yung inyong first hook. So ang gagawin nyo, isasayad nyo. Okay. Isayad nyo guys. So ito, halimbawa ito, ikat natin to. Pwede nyo to siyang ikat. Ito yung pangatlong pagtatali. Okay. Ikat nyo lang. Ito. Ikat nyo ha. Huwag kayo magkakamali na ikakat ha. Sige, kahit huwag masyadong sagad. Yan. So mahaba na siya, okay? Di ba? Di naman matatanggal yan guys. Hatiba yan. Di matatanggal yan ha. Ito, ganun din gawin nyo. Okay? Ganun din gawin nyo para maganda tignan. Ikat nyo din, tapos gayahin yung gagawin natin dito sa first hook. Okay. So, itali nyo guys. Baba, okay na. Cut natin yan. Para maganda din tignan eh. Yan guys. Pag nasa bottom fishing kayo, halimbawa nakasakay kayo sa bangka, ganyan ang forma niyan. Yan, sasayad to guys. Kasi kung may agos ng konti, ganyan yan. Kung walang agos, ay straight yan. Pero usually may agos yan, may current. Yan, kaya sasayad yan ng ganyan. Ayan, ito yung unang kakainin ng isda. Kasi ang isda nyo, pang bottom nga bottom fishing setup, pang bottom na isda. Usually, andito yan sila kumakain. Yan. Nag-aalangan sila kumain dito sa bandang taas dahil siyempre nagtataka din sila bakit nandyan sa taas yung bait. So dito namumulot na sila. So ito madalas makakahuli. So ito guys, no, advice ko na ganito ang gagamitin nyo. So ito gawin nyo din ganun. Ganito rin ang gagawin nyo. Ikat nyo din habaan nyo. Okay, mas maganda, mas mahaba din siya. Same nito. Ang gawin natin.
ganyan siya guys. Okay. Yan ang aking bottom fishing setup. So tatandaan nyo guys, hanggat possible, itong first hook natin is sasayad siya dito sa may seabed. Tested yan guys. Yan, mas malapit to sa isda. Okay. Ito is, hayaan nyo lang, ang papel nito sa buhay is mag-assist. Kapag di nakahuli to, may pag-asa pa kayong makahuli ang isa, kaysa iangat nyo ng iangat, diba? Mapapagod kayo. Kaya nga yung mapapansin nyo yung mga humuhuli ng mga bisugo, yung mga fisherman, kung mga William sila, ang sima nila mga 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na sima yan, madami. Kasi pag binagsak nila, mapapagod sila mag-retrieve. Pag bagsak nila sa ilalim, angat na naman sila, kailangan ng angat nila, may mahuli silang mga 2, 3, para hindi sayang yung pagod. So sa atin naman mga anglers, okay na yung 2. Naglilibang lang naman tayo okay. So pero kung gusto nyong pagkain talaga, damihan nyo na din. Okay. Pero ito nga tip ko guys, tatandaan nyo, hanggat possible gawin nyo nakasayad tong isa. Parang nasa 75 degrees yan. Ganyan ang posisyon yan pag nandun ka sa bangka. Okay, ito nakasayad na yan. Kaagatin niya ng isda. Yung iba, kaya di siya makahuli dahil nga masyadong batak. Hindi na nakasayad. Okay? Binat na ganyan. Ano ka makakahuli niyan? Okay? Pag nagbo-bottom fishing kayo, wag masyadong binat yung line. Kailangan may allowance. Ganyan. Then, para ma-feel nyo yung bite. Okay? Wag masyadong banat na banat. Wag naman masyadong lubay na lubay. Hindi nyo mapipil yan. Okay? Pwede kayong gumawa nung setup ng bottom fishing na hindi siya nakasayad, na nakataas na ganyan, tapos gumawa kayo ng isang bottom fishing setup na mas mahaba ito na nakasayad na ganyan. So, tignan nyo guys kung alin dun sa dalawa yung makakahuli. So, pagkatapos nun, bumalik ka dito sa aking channel, mag-comment ka, at sabihin mo sa akin kung tama ako o mali. Kung mali ako is okay naman yun guys. No? Give and take tayo. Matututo ako sa inyo, matututo kayo sa akin. Ganun lang tayo guys, no? Hindi naman ako expert, pero yung experience ko na i-share ko sa inyo is ano ko na yun, help, tulong ko na lang po sa inyo yan. Wala na ako hinihiling doon guys, no? Malaking bagay na sa akin yung makatulong. Okay, so hopefully guys, may bago kayong natutunan dito sa ating ginawang setup. Sa mga beginners, tatandaan nyo lagi yon, lalo na yung tip na binigay ko. Sa mga datihan na, maybe this is an ordinary things para sa kanila, pero para sa iba, this is new. So hopefully nakatulong ako kahit papaano. So marami pa ako guys na i-share sa inyo. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na, paki-hit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating upload. So meron din po akong fan page, Papa Vlog, yan sa Facebook fan page. Okay, nandyan po sa may description box below. Paki-click na lang po yung link. Okay guys, hanggang sa muli. This is Papa Vlog. Happy fishing. Bye bye.